Ayan, si Sir Gerald po ay kasama rin po sila doon sa umattend doon sa first grand meet and greet at doon tayo nagkakilala, Yes. Sir Gerald. At si Sir ay nanggaling ng Egypt. Egypt, yes, Cairo. Sir, engineer ka doon, Sir? Yes, I'm the operations general manager. Oh, di ba? I believe na ako yata yung only Filipino sa Middle East. And Na including nakakuha Africa. na ganong position. Yeah, pinakamataas. At ginibok mo yan. Ginibab ko kasi ano rin, medyo stressful Aha. pero rewarding. At the same time, napanood kita. Sana, Sir, hindi ka nagkamali. Ay, hindi. Basta ang ano ko Pressure. naman, ako naman, Sir Buddy, pag may decision ka, whether flop or maganda, it's your decision eh, di ba? Yeah. That's part of life. So, kailangan natin gawin, paano tayo mag-adjust. Adjustment lang yan. Tapos doon sa ano namin kasi, may mga inaano kami, mga KPI, mga ina-apply kong ano sa buhay. At saka yung si Stephen Covey sa 7 Habits. Kaya siguro, ganito yung ano ko, yung nature ko. Malapit sa malapit talaga ako sa mga tao. Hindi ako pala utos eh. Pero tatayo lang ako, alam nila yung gagawin nila. So Sir Gerald po ay aside from nag-work sa Egypt ay based siya sa US. Yes. Sir, saan kayo sa US, Sir? Tawag nila sa Texas ay Houston. But actually Houston. sa Cypress kami, Cypress, Texas, which is border ng Houston. Oh. Because of my wife, nag-migrate kami ron. Ano pong pangalan ulit ni Ma'am, Sir? Charissa, Ma'am Dr. Charissa Aguinaldo Loriaga. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. JKC. LA-JKC. Yung tatlong pangalan ng anak ko. LA. Yung LA is yung surname ng my Loriaga. Tapos yung wife ko, Aguinaldo. Sila talaga yung tiga-Cabiao. Mga land namin dito. Since... Sorry, ano kita? Nasa bag ko. Yun. Okay. So, 1999, nag-start kami dito. Yung mga biyanan ko, si Amang at saka si Nanay. So, initial purchase, tapos sila yung nag-aalaga sila nagpapatanim. Tatawag lang sila sa misis ko kay Chris. Kailangan namin ng pataba, kailangan namin ng bini. Padala ka na, yun. Yun ang story nun. So, last February, this year, yung mother-in-law ko, she passed away na. Okay. So, option namin, dito tayo sa it's either to wala kaming gagawin, it's either na ibenta na lang namin or ayun, i-develop namin. Tapos during that decision making time, yung nga napapanood kita. Kaya eto. Saan kayo nakakuha ng seedlings? Sa Talisay, Sir Buddy. Sa Talisay. Doon na nag-start tong ano. Nung habang nag-ano ko, kasi from work, kailangan kong mag-relax kasi yun nga, dahil sa maraming tao kong hinawakan, 500. Mostly Egyptian sila lahat. So everyday sumbungan, ganun. Ano yung project niyo sa Egypt, sir? Egyptian Refining Company. Siya yung main refining oil company. din?
oil and gas, refining. Oh. So, ayun, habang nag-coffee, nag-try tumawag sa isang supplier ng itong mga calamansi trees. Eh, may sumagot. Madaling araw, sumagot. So, sige, ayun. Doon nag-start. Pero actually, yung idea na magkalamansi, si Beng, farm manager. Unang-una, hindi ko masyadong pinapansin eh. Oo. Kasi hindi ko alam kung paano, kung mag-work dito or what. But as you can see, Sir Buddy, may mga tuloy-tuloy yung bunga ng mga dito. Oo. So, mabilis lang to. 3 years na lalaki na to. So, expected siguro mga 1.5. Mga 1.5 po siguro. So, mag-ceremonias tayo, sir. Simple lang. Again, Hindi naman po sa tatanggalin natin yung yung plastic. Sir Buddy. Apo. Sige. Tag-isa tayo, sir. Tigisa tayo. Sir Buddy. Mario. Ito, dalawa naman yan. Ito, Nakausap mo, sir, sila, Greenland? Yes, naku. Magandang Greenland dito. Nakuha ko na yung premyo ko. Ay, nanalo ka ba? My wife. 5 sacks. Ay, naku, dahan-dahan kuya. Maano yung roots niya. Yan. mamaya po, mamimitas po si Sir Buddy ng Dami pitasin. na? Pitasin, hindi po namin pinitas. Yung bunga po ng kalamansi. Itong bagong tanim? Opo, ito po yung Hindi, yung ano yan, 3 months, 2.5 months. Oo. pati po sitaw, ma-experience yung magitas ng sitaw. Ayan. Si Sir naman. May remembrance. Doon tayo, sir. Okay. Ay, kano pala. Dagdagan ko na lang. Nalagay po namin yan, Sir Buddy. So, memorable po to kasi inauguration, sir, ng farm. Sir Buddy, kayong driver nito. Oo. Yeah, it's an honor talaga. Patunay, sir, yung iniiyak-iyak, yung drama-drama. Hindi. Ano, parehas tayo iyakin. And parehas tayong tahimik. Kaya sabi ko mukhang kami ni Sir Buddy. Alam mo yung sabi nung miss ko, papa-interview ko kay Sir Buddy, di ba? Hindi, lang yun, dream lang yun, sabi ko. Eto, dumating na rito. Dumating na. Sir, picture tayo dito. Mag-shake hands kami ni Sir. Okay. Teka, sir. Madami kami. Hindi, okay lang. Parang politician, may shake. May politician. Ayan, sir. Thank you. Unfortunately, wala sila yung family ko, but nandito naman yung team. Tsaka may brother. Lahat ng mapipitas Blessing. ng Sir Buddy sa'yo na. Mami. Gusto. Ikaw naman mag-harvest saging lang. Saan ba marami, Beg? Ito, pwede na to, Sir Buddy. Tinuruan kayo ng distances. Sa Sir Buddy, bali puro YouTube. Tapos yung may guest kaya yata somewhere in Mindanao Park. Apa. Yung siya yata, Marcot yata yung ginamit niya doon. Marketing kanya kasi walang bagyo doon. Pero dito hindi. So, advisable. grafted yung kinuha namin. Okay. Tapos ang size niya is XL. XL. So all of this came from Talisay, Batangas. Mukhang nag-a-adapt siya dito sa type ng soil dito sa Santa Isabel. Ilang punong pula dito, sir? Dito 250. 250. Ayun, initial na 250. Tapos nung nakita namin medyo mukhang promising, 100% ang survival rate ng tinanim nila. Oh. So Kasi malaki na yung tinanim. most likely. Tapos nagdagdag kami ng mga 800, another 800 doon sa kabilang farm. Ito po, Sir Buddy, medyo Tapos may mga mangga pa kayo. May mangga, Sir Buddy, tsaka may duhat dyan, may kaya lang maliliit pa sila. Ito malalaki. Ito po yung Sir Buddy. Hindi nga po namin pinitas. Pero
harvesting yung nabalat? Ang inaano raw yung basta wag na mababalatan. Kabisado na sir. Correct. Dami po ah. Dami. Pero sir buddy, hindi mo nakita yung view rito. Mamaya. Alin sir? Yung Arayat nandito. Ayo, Arayat. Pero doon makikita natin ma'am. Medyo nakatago yata ngayon. Pinag-aralan niyo na po yung market niyo? Somehow, actually yung unang business model namin hindi pang kalamansi. Ano? Yung usual from palay to yung rice, yung rice mill, tapos yung ipa, ayun tapos dapat yung bigas. ang ano niyo sir? Yun, may business model na, gumawa ako ng business model. Ito, walang halos business model, pero yung mga planting distance tsaka yan ang sinunod niyo. I would like to give credit kay Beng. Kasi habang nasa abroad kami, nagsisend ako ng mga instruction. Almost 98% nasunod. May somehow may mga iba, pero kasi yung distance, for example, hindi yung masyadong kung ano talaga yung size ng land. Alam mo yung size, pero yung length at saka width, di ko Kaya sabi ko, 8 na tudling, nagiging 12, and so forth. Okay. Pero very proud ako sa kay Beng at saka doon sa mga farmers dito na talagang 100% yung survival. Pag lumago na to, maganda na to. Kaya po nilaki namin yung distansya kasi pagka daw po 3x3, medyo madaling mamatay yung seed. Inano po namin sa pwede naman po palang lakasan. So bali, Sir Buddy, ang mga expert talaga rito nasa Buliran, San Antonio. Dito sa Santa Isabel, siguro merong mangilan-ngilan, pero hindi talaga sila yung mass production tsaka expert talaga. So doon talaga may 2x2, 2x3, 3x3, 4x4. Nandun lahat ang nakita namin, check talaga namin. Tapos ang worry lang namin also yung flooding pag umuulan. May flood ba rito, sir? Nagpa-flood siya dati nung wala pang dike. I think Beng, kailan yung huling baha rito? 2007 yung pinakamalaki na baha. Sir Bade, ilang puno ito, sir? 250. Tapos nagdagdagan doon sa isang farm, 800. Pero yung isang farm na yon may intercropping. Siyempre, para masustain namin yung yung gastos. May sili, tapos tinaniman ni Beng ng talong, tapos sitaw. Kaya tama-tama yung pagdating ni Sir Buddy, talagang. Tsaka nung niya, yung kalamansi pala, pag natitigang siya. Yes, sir. After mag-water, namumulak biglang siya. May technique siya na ganun. May technique talaga. Tapos yung i-drought mo konti. Nahinig na si Papa. Kalabang nandito, kaya lang yung kambing, hindi naman ayaw nila ng kalamansi. Ang dinila nila yung mga yung dito, yung avocado. Mangga. Pero nabuhay naman sila. Inubos yung dahon po. Inubos yung dahon, pero ngayon naglabas na siya ng mga dahon ulit Pag mag-harvest ka daw, kasama dapat yung actually yung yun. Tapos pipi, tapos putulin mo yung gano'n. Hindi tatagal. Tsaka sabi nga po ng iba, Sir Buddy, bakit sa inyo namumunga? Isa lang sinagot ko, Sir Buddy, kasi mabait kami. Pero ang nito, Sir Buddy, lahat ng mga relatives, yun talaga ang namin purpose na hindi talaga to earn or what. Maging sustainable lang. Tapos magkaroon lang na kasi yung mga kids ko talaga tapos na sila. Ano pang gagawin namin, kaya eto, yun, nakakita kami ng magandang parang somehow advocacy. Talagang Talagang farm maputik.
Sabi ko sa kanila ready sila Sir Buddy niya. May di ba hindi kayo nagdala Ay, hindi po motor? kayo nagdala. Pang ano talaga yan, pang protect na lang. Ang dami Kaya nga po Kaya po yung misis po niya tuwan-tuwa pag nakikita yung mga Oo, picture medyo namin. pag na-stress, Oo. padadala ni Beng ng picture, pati ako. Oy, sige tuloy, tuloy na. Yung natanim namin kalamansi Sir Buddy, ano na po, 1,850. Oh. Ito yung pinaka-pilot niya. Ito po yung Tapos siguro later on, mag-ano kami sa magjujuice siguro, depende lang kung saan kami dadalhin. Kasi po minsan, pagka medyo mababa po yung price ng kalamansi, Mm-mm. iba na bubulok na po yung kalamansi sa puno, di Mm-mm. na makuha Hindi na lang kukunin. Hindi. Pero Yung mga po buyer. Sir Buddy, ang isang red bag, 30 kilos yun, 250 lang. Mm-mm. Bili nila. So, ano ba yun? Last June, no? Last June, June. nako, grabe ang Ngayon, presyo. mahal ngayon, di ba? No, boba na ulit. Amo Bumaba ba na? na po, ano na lang po ngayon? La- 700. Last June, almost 3. Dati po, 3,000 Panalo yan. Panalo. Ay, Ba't ba niya? Ang bait naman ang aso na yun. May tuloy mo para makapag-usap kami ni sir. ganda tingnan. So, nung pinakamaraming unang harvest, 5 Ang dami kilos. na nakukuha, oh. Oo nga eh. Unang pitas po namin dito is August 10. Mga 5 kilos po kami. Nagtanim tayo somewhere June, mid-June. Ano yun, pagkatapos namin nagtanim ng mais, sabi ko, sige, lipat tayo na Kalamansi. Talagang habang tinatanim yung kalamansi, naglalagay ng bakod, Opo. naglalagay ng deep well. Kasi kailangan mo ng kailangan mo ng tubig, yan ang importante eh. Ang ganda ng lupa, diretso-diretso. Diretso talaga. Mm-mm. At may frontage ka pa na kalsada. May frontage Ay, niisip pa kung anong pero kung gagawin. Lahat ng lugar ng property nila na lupa. Lahat may frontage. So, Nakita mo sir yung yung video ko sa Taiwan. Taiwan. Meron siyang cart na Na sumusunod. oo na pag mag-harvest, Diretso na. oo, diretso doon sa para hindi buhat ng buhat. Nanonood ka din po kasi kayo. Nahuk na, no? Nahuk na. Sinabi ko. Tsaka yung po yung ano ba yun, yung dahon salay po. Yung parang luya. Tanglad. Kaya Kaya sabi ko sa kanila, pag nga kako, Gerald, magtanim din tayo nun. Inom po pala din yung Pero nung namin, na-acquire namin to, iba ang iniisip namin dito kasi sabi ko medyo malaki ba siya or what. Initially magpapalagay ng gasolina, mga ganun. Tapos yun, yung dream lang yun dati. Tapos ayun, umalis kami. Nagpunta kami sa abroad. Kaya naiwan to sa At so matagal yun ang na-purchase to sir? tagal na. Wala kami ginagawa rito, wala. Tiwangwang lang siya for the longest Tiwangwang, time. tsaka yung family ni Beng, at tsaka si nanay. Nanay ng misis ko, sila yung rito kung anong gawin nila, bahala sila. Basta tawag lang sa misis ko, kailangan namin ng ayuda rito. Magtatanim kami. Yan. Sama merong konting disappointment nung una kasi hindi naman talaga ako ang father ko farmer siya nung bata pa. Pero I grew up sa city. So kaya ako na sa lupa dahil nga sa misis ko. Talagang tubong kabiyaw siya rito. Kay sir, ang lugar niya talaga, ikaw? Ako Manila Manila talaga, ka Quezon talaga. City pinanganak. Pero ang father ko Doon na sa Lagro talaga? Yes. Batang Lagro. Sa Bicol, yung father ko from Bicol, my mother is from Masbate. So, ang father ko nung maliit siya, nagsasaka talaga siya. Pero alam mo yung drive nila na umalis ng probinsya para pumunta sa Manila para maging ma-sense kasi nandoon yung siyempre may mga kamag-anak na medyo nag-strive siya para makapunta rito. Unfortunately, hindi nila nakita to. Matagal nang wala ang father ko tapos yung mother ko last more than 2 years ago. Si nanay naman, yung mother ng misis ko, last February lang talaga. Pero kung nakita niyo to,
masasayahan talaga siya sa ginawa namin. Natamnan na. Oo, Ano po itong kapitbahay nyo? Okra? Okra po. Mm. Sobrang mura din po nung okra. Okra kaya ngayon. Hindi na rin po masyadong pinipitas. Yung ano nga, na ano kami, sino yung Bagyong Karina, ano namin, yung mga corn namin, kulang sa panahon. Pero pwede nang i-harvest. In-harvest nyo na. In-harvest na. Tapos sabi ko kay Beng, yung iba binigay na lang namin. Kasi pangit naman yung ano, yung talo ka, tapos pababayaan mo lang. Kailangan bigay mo sa ano, para makinabang din yung mga tao. Pero so far, very happy naman ako rito sa Calamansi. Not very optimistic, pero guarded. Pero we will put everything kung para magtagumpay ito. And yung driver, Sir Buddy, ikaw. Anong ilang months ba yung mababa ang presyo ng... Anong mas marami? Mas marami yung mataas ang presyo o yung mababa presyo? Mababa Oh, po presyo. Mas madalas? Opo. Kasi ang karaniwan po na tumataas ng price ng kalamansi, pagka po may okasyon lang, yung Christmas, Papuntang Vermont. Vermont. Yun lang po ang ano. Pero unusual yung nangyari last June. Taas talaga. Ang alam ko, at saka summer. Summer, mataas. Summer, mataas din po pag summer. Pag ganitong tag-ulan, mababa. Kaya yung iba, ini-schedule nila yung pagpapabulaklak. May mga, meron ako mga table na baka sundin. So, iba-ibang technology, iba-ibang knowledge, pinagsasama-sama. Kasi hindi naman pwedeng applicable sa lipa, pwedeng applicable dito because yung panahon at saka yung soil, yung climate. Ano kasi ito yung road na dinaanan nyo, yun yung road na labasan from sa bukid. Daanan talaga yun. Tapos pag yung medyo, pag bababa na yung sunset na, para siyang gold na pag nasa malayo ka, yung kumikinang siya. Oh, tinatamaan ng tinatamaan ng Ayan, nakakatuwa talaga. Foliars or foliar. Anong nilagay mong Ano po, opo, foliar, no? Ito po. Ay, wow! O, direct. Natural na Papak na! Baba. O, dali! May bayabas niya sa may fence. Kaliit niya na, pero ang tamis. Matamis. Yeah. Oh, Ayun na yung isa, yun yung nasa dulo. try ko. Try mo. Yan. Alam ko, paborito siya pa. Favorite niyo din po pala yan. Parang Oo, alam mo. Charis po favorite. Mrs. ko, paborito rin. Kahit saan ako nakakarating, bayabas yung nakikita ko eh. Ayun, siguro pag continuous grass cutting daw, nagiging permanente na yung ano niya. Yung Carabao. Oo. Parang kagaya din sa Sambuanga, sir. Nakita Oo, mo, diba? Ang kita ko ganda. yan, no? Oo. Pero grabe talaga yung kita. Ganun ba talaga? Kasi Isa rin yung isa kasi rin walang kalaban. dito sa Luzon, yun ang problem sa Luzon. Marami kayo. Opo, gaya-gaya. Pero talaga nung nagkaubusan talaga. Gaya-gaya. Ubos. Wala na silang mapitas. Talagang maski yung mga pinipitas sila. Sada alagaan mo sa pruning. Oo. Siguro may certain Beng, pagdating ng dibdib, magpo-prune na tayo. Top prune, no? Magtatap, na po. Para daw po Huwag niyang palakihin. Pero, ganun. kasi iba, yung may nakausap ko doon sa meeting natin sa Batangas Group. Gusto raw niya palakihin. Kasi yun ang natural, yun ang, siguro kanya-kanyang, Pagka daw po kasi, sobrang taas. mahirapan siya kailangan yung tao, tsaka kailangan niya ng ladder. Buti sana kung fully automated yung mechanized yung Hindi naman sa akin, Pauso na ngayon. hindi naman sa akin taas di market mo. Mm. Pero ibenta. Ayun. Magandang idea yan. Saka maswerte rin ako sa mga farmers ko rito. Talagang masipag Ilan po sila. nag-work dito, sir? Si Ben yung pinaka tapos mayroon kaming 2 permanent. Si Mang Mario talagang si Mang Mario yung since they start, no, Beng, talagang maasahan talaga. So isa pang reason why pumunta kami dito sa ng farming kasi meron kami maasahan.
ayun nga, si farm manager ko. Kasi pag wala kang tao, meron kang puhunan, wala kang tao, wala rin. Or Mahirap. may tao ka, wala kang mang puhunan. Lolokohin ka lang So, nagkatugma-tugma talaga yung situation. mag-asawa. At saka siguro parang dito ang direction talaga nung ano eh. Si Ma'am ka mag-anak ninyo? Hindi, yung kapatid niya. Yung Kapatid niya, kapatid ng misis ko. Ha? Kapatid niya, kapatid ng Kapatid niya, yung asawa kapatid, ko po, asawa niya, sorry. ng- Asawa niya. Magbilas ka. Oo, okay. ayun. Kaya po, sabi ko po sa Nalito ako dun sa... Nalito rin ako. kung ganun sa kanila. Oh, si... Kasi pagka walang tiwala, Tao mahirap kasi po talaga. yan. Pero, nung iniwanan namin tong mga lupa rito, sila talagang, medyo alam na nila yung mga pasikot-sikot dito. Tapos yung mga pagkailangan namin ng mga mamimit, na magko-cultivate, magbubungkal, may nakukuha siyang tao. Try nyo nang i-apply yung Greenland. Ano yung kabel? Leonard. Yung Greenland. Hindi pa. Kasi, Try nyo ano na. ba Hindi ba pwede rito yung Greenland. pwede po dito? Di ba yung Complete yun, di ba? Complete. Di ba yung finiture ko doon sa Nueva Vizcaya, yung Satsuma? Yung Kasi sa trust Suma. din yan eh. Oo. Wala man sila pagkaiba sa kalamansi. Mm. Pero ang fertilization niya, half synthetic, half organic. Ang organic ginagamit niya doon sa off-season, after harvest. Okay. Harvest, Mm. sabay trim. Tapos ilagay niya yung organic. Tapos pag pag nag-start na yung maraming flowers and bunga, mag-a-apply siya ng synthetic. Synthetic. Ang rationale niya, yung binunga niya na madami, hindi kayang i-support Yung, pag hindi mo siya isuportahan ng synthetic. Ma-abort. kukulangin. Ma-abort. Ma-abort. Ilalaglag niya. Okay. Ayun, nandun pa yung kailan natin tatry. Try po namin. Effective kung napanood mo sir yung furniture ko, si Batong Bakal Farms, yung mango. Yeah, mango. Saan yan? Sambales? Sambales. Yes. Pero talagang kumpleto siya sa gamit. Yung yung pagpa-plat doon sa isang lupa namin, tinaas namin. Ginaya namin yung isang Yung ganyan. Oo. Ganda. tinaas namin. Kinokopya kami. Saka, di ba, naluluwang ng pagitan niya. Sabi, ba't mo titipirin yung lupa? Yeah, bigay mo lahat. Ibigay para may convenient. Dito nga kahapon sinuro ng loader. Kumasya siya yung L5018, Yung traktora po. yung traktora. Kasi inano ko din po kasi. So maganda talaga, may distance talagang convenient. First time yun sa Cabeo pero Hindi, sir. napunta na Si yun Agrimac. tayo sa Agrimac na. Kamag-anak ko Sa siya, bagong sikat sila. Bagong sikat yan. No. Dito sa Santa Isabel, hopefully malagay natin sa map. Yun ang namin. Vision. Planuhin nyo lang yung sir, yung season na mura. Planuhin nyo lang para walang masayang. Yes. Ang kalamansi naman, diba, pag piniga mo at linigyan mo sa Ayun. ref, hindi nasisira eh. Hindi nasisira. Hindi nga. nasisira. Kaya nga po yung sila sabi ko pag uwi nyo sa Amerika, magpapiga tayo, dalhin nyo din. Tsaka yung sa Amerika, Nakakapagdala po sila. yung concentrated, meron sila. Tapos yung para sa drink lang, meron din. Pero pagkapiga, Umaabot sa US eh. Oo. Kaya siguro yun ang sunod namin planuhin. Pero ngayon, yung kasi start, inoobserbahan muna. Kaya nga sabi ko kay Beng, lahat ng bawat tree kailangan tagan natin. Tapos lagyan natin ng observation. Tapos kukuha tayo ng data para makita natin kung ano yung mga ginawa natin. Bakit nagbago yung characteristic ng puno. Hindi na sa'yo yan, sir, yung dulo na yan. Hindi na. Kaya nga umihingi kami ng right of way kasi nandyan yung bukid namin eh. May bukid ka dyan. Dito yung dito. sa side po na to, 8 hectares. Pinapalayan po.
Mamaya po, pupunta din tayo doon. Saan mabili mo na yan? Ano po, Sana? pinaplano po Mataas namin. na. Taas na. Taas Para na. isang gano'n na lang, ayun na. Ano na eh. Magkano naman? Sinusubdivide na nila rito. Ginagawang subdivision na. Talagang, lalo na yung sa mga may frontage, may appreciate talaga. Sir Buddy, nag-appreciate. Aba, meron pa Magkano lang yan nabili ito noon? Napakababa. Ito medyo mataas na ng konti. More than 100 siguro. Per square? No, Nung nabili niya? Total. 100,000? total. Ilang square meter to? 5,500. Mura. Mura lang po kasi nun sa body lupa dito. Pero noon may presyo na yun noon. Mura pa rin talaga. Hindi, mura talaga. Mura talaga. Mura siya. Dito nung araw. Ang nakadiscover nito yung mother and father-in-law ko. Di ba, yung dinan yung main highway. I think, Maharlika ba yun? Basta yun sa San Roque, sa Cabiao. Lalakarin nila, walang tulay. Sasakay ng bangka. Pupunta rito. Okay. Sila yung family ng miss ko, kaya walang rito, parang isolated talaga eh. Kaya nalaman nila to. Liblib talaga. Tapos nung pupunta kami rito, sa bangka kami or pupunta kami doon sa San Antonio, San Fernando. Tapos yung bridge doon, makeshift, sakto lang yung gulong mo. Pag kinabahan ka parang yung nangyari sa yung makit ka ng dumudulas yung talaga. May vision talaga sila. Yun ang naanok sa mga parents, no? Hindi nakukuha ng mga bata. Sabi, bakit kami pupunta sa farming? Na kami? Mas marami kaming pwedeng gawin. Pero ngayon ko lang talaga na-realize yung palang parents talagang vision talaga nila nasa future. Ayun. At saka ang pinaka magandang investment talaga, lupa talaga. Yung Greenland po, pag-apply nyo kahit hindi nyo naihukay. Hindi na, no? Pero Kutsa yan, lang. Sir Buddy, paikot na, kasi may planting, Huwag mo lang may doon i-distribute sa natin. puno. Huwag sa... Directly, no? Huwag directly. Masusunog. Parang pataba din po pala. No? Kasi si Beng sabi ko, Beng, ano ba, gagamitin na ba natin to? Kasi I think Mag-try kayo ng portion. Portion, no? Para makita nyo yung difference. Ano yun, i-reserve namin sa sa palay natin. Sa palay, yung gusto. Strong testimony for orchard. Sa orchard. Si Satsuma ng Baba Vizcaya. Vizcaya. Si Batong Bakal ng mango. Talagang malaking pinagbago ng tanim nila. Kasi yan nung finiture ko siya, alam mo naman si Batong Bakal, scientific din yan eh. Scientific yan eh. So sabi ko, iniwanan ko lang siya ng per kilo nga lang no? Maliliit lang. Yeah. Sabi ko, sir, try mo lang para sa isang plant mo lang itry para makita mo. Yun na yung huling usapan namin. Wala akong follow-up whatsoever. Tapos nung after the event, nag-text siya sa akin. Nakalimutan daw niya sabihin na nag-order na pala siya ng truck. Ako mismo pumikap, Sir Buddy. Pinunta niya doon? Sa may malapit sa Makulot. Sa Batangas. Sa Batangas. Si Sir Edgar nakita niya? Hindi, wala. Wala siya. Sir Rolly andun? Wala rin. Ano lang, tinawag lang nila. Tapos, inabot ng lunchtime kaya I have to wait. Balik muna ako ng Lipa proper para mag-Jollibee. Alayo Doon ako nag-work dati sa Bawan. Kaya alam ko yan. Kaya mo yung road. Kaya pag dumadaan ako, alam ko na kung nasa na ako. Next po natin. Saan po tayo? Kain muna. Sige po. May nakahanda po. Grabe yung kwento mo, Sir Buddy. Nung kinikwento mo yung buhay mo, parang ako yun. Kasi hindi ka pag may mga kwentuhan, nasa likod ka lang, nakikinig ka lang. Tapos hindi alam ng mga kasama mo kung ano yung mga na-attain mo or what. Tahimik lang siguro. Tapos iyak.
Dito yung mga halos community dito sila. Tulong-tulong. Ay, mga... Hello po. Ay, Sir Buddy. Hello po. Hindi Diche. Hindi, halika. Papakilala kita kay Sir Buddy. Ay. Ito yung isa sa mga kapatid ng misis ko. Ay, hello po, ma'am. Dalisay Pongko. Barangay captain yung asawa niya dito Ay, sa hello San po. Roque. Sir Buddy. Kasi niya. Yan yung sinasabi namin ni Charis. Favorite hindi ba yun? Okay. Sa agriculture eh. Oh, I see. Ayun. Finally, nandito na. Ayan, si Sir Gerald po ay kasama rin po sila doon sa umattend doon sa first grand meet and greet. At doon tayo nagkakilala, Yes. Sir Gerald. At si Sir ay nanggaling ng Egypt. Egypt, yes, Cairo. Sir, engineer ka doon, Sir? Anong- Yes, I'm the operations general manager. Oh, di ba? I believe na ako yata yung only Filipino sa Middle East. And Na including nakakuha Africa. ng ganong position. Yeah, pinakamataas. At ginibok mo yan. Ginibab ko kasi ano rin, medyo stressful Aha. pero rewarding. At the same time, napanood kita. Sana, Sir, hindi ka nagkamali. Ay, hindi. Basta ang ano ko Pressure. ako naman, Sir Buddy, pag may decision ka, whether flop or maganda, it's your decision eh. Di ba? Yeah. That's part of life. So, kailangan natin gawin, paano tayo mag-adjust. Oo. Adjustment lang yan. Tapos doon sa ano namin kasi, may mga inaano kami, mga KPI, mga ina-apply kung ano sa buhay. At saka yung si Stephen Covey sa 7 Habits. Kaya siguro ganito yung ano ko, yung nature ko. Malapit sa malapit talaga ako sa mga tao. Oo. Hindi ako pala utos eh. Oo. Pero tatayo lang ako, alam nila yung gagawin nila. So, Sir Gerald po ay aside from nag-work sa Egypt, ay based siya sa US. Yes. Sir, saan kayo sa US, Sir? Tawag nila sa Texas ay Houston. But actually sa Houston. Cypress kami, Cypress, Texas, which is border ng Houston. Oh. Because So- of my wife, nag-migrate kami ron. Oo. Ano pong pangalan ulit ni Ma'am, Sir? Charissa, Ma'am Shirley. Dr. Charissa Aguinaldo Loriaga. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.